Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for April 13, 2024. Please be reminded that this is channel reading po. So, maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo po makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 13, 2024. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 13, 2024. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio, ngayong April 13, 2024, may nakita ko dito na may opportunities na dumating sa inyo na kailangan bigyan ng desisyon. So, make the best choices, make the best plan, o yung concrete plan talaga, and make the best decision. Okay? So, this is choices, opportunity na kailangan mo magkaroon ng desisyon. And mag-ingat po kayo ha, kasi worried kayo. Anong nangyari, Cancer, Pisces, and Scorpio? Kasi worried kayo, stress kayo dito. At ingatan nyo yung mga valuable things nyo. Pwede din tao to ha, basta ingatan nyo po kasi may nakita kong loss of money. Pagkawala, pagnanakaw, damage, pagkasira ng inyong pagkatao, may nag-downgrade sa inyo. It might be may naranasan kayo ngayon, or it might be may nagsumbong sa inyo na nag-downgrade sa kanya. And na-stress po kayo. It might be problema mo ito or problema mo sa matalik mong kaibigan. Or pwede din kamag-anak mo, pamilya mo. Kasi ito yung weakness ni Cancer, Pisces, and Scorpio eh. Kung ano yung problema ng anak niya, parents niya, yung malapit na kaibigan niya, kahit kapatid niya, problema niyo rin. Kasi likas niyo sa inyo na mabait kayo. Oo. So, ayun. That is you eh. So, kailangan tanggapin. Kasi mahilig kayong magbigay ng tulong, maawain kayo, madali kayong maawa. Pwede din kayo ang naka-experience ito. So, dobleng ingat lang po sa mga hindi pa nakaranas nito. So, dobleng ingat. So, this is yun. Mag-iingat talaga. Pwedeng may nang insulto sa inyo. Pwede din na may sumira sa inyong mahal sa buhay. Naiinis ka, nagagalit ka kasi may naninira sa iyo or sa inyong mahal sa buhay. Yung malapit sa inyo.
Kasi si Cancer, Pisces, and Scorpio, protective to eh. Baka hindi nyo alam ha. Protective po kayo. Pansinin nyo. Oo. Baka kailangan ng time of reflection po. Basta ito nakikita ko dito na si Cancer, Pisces, and Scorpio na kung anong problema ng, like for example anak niya. Kung ano yung sumbang ng anak niya sa inyo, mag-worried kayo. Yung may nagbully sa kanya, nagkagalit kayo. Ganun. Kasi protective kayo na tao. Tapos madali din kayong maawa. And ayaw mong kahit ano mo yan, basta malapit na tao, ayaw mong may masaktan siya, ayaw mong may mangbuli sa kanya. Yung hindi deserve ng isang tao na makakaranas sa ganyan. Kasi maawa ka eh. Kasi ganyan kayo kabait, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tapos, ayun. Kung naranasan nyo ito ngayon, mag-ingat po talaga. Mag-iingat po. Kasi, may lumabas dito na may masamang intensyon, may taong may masamang intensyon sa inyo, may panlililang na naganap, may pandaraya, may tuso, may rivalry na naganap. And some of you, kung may manliligaw kayo ngayon or kakapasok nyo lang sa relasyon, I am not telling you mangyayari to sa lahat ha, kasi general reading ito. So, take note ha, general reading ito. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay nyo po sa iba. Kung nakaresonate kayo, comment down. Nakikita ko dito na may mapanlinlang na tao. Mag-ingat talaga kayo sa manliligaw, sa bagong tao na close mo. I-check nyo po. Huwag kayong huwag kayong magpalata na nagdududa kayo. Kung gusto niyo mag-investigate, then investigate. Huwag niyong iparamdam sa kanya na nagdududa kayo kasi wala pang confirmation, di ba? Na siya ba yun? Kung introvert kayo, na siya lang yung kausap mo parate, then go, investigate. Kasi nakikita ko dito na may third party issue. Okay? It might be hindi nyo alam nakapasok kayo sa third party. Kasi yung partner mo, yung maliligaw mo, hindi niya sinabi sa inyo na committed siya. Example yan ha. Kasi itong third party issue na ito, mag-cause kasi ito ng nagsisimula sa seduction, ang susunod niyan is lies, pagsisinungaling. Ang sunod niyan is danger, and ang sunod niyan is trouble. Ang gulo. It might be na experience mo ito ngayon, it might be may nagsubong sa inyo na concern ka sa kanya. Nararamdaman ko yung init ng ulo. Ang lakas ng energy niyo. And ayun, ang message po na para sa inyo, this is transformation. Bumangon ka. A fresh new way of living emerge. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Yan yung po ang mga mensahe sa inyo. Transformation, bagong simula. And a time for healing. Connect to yourself also. And please be reminded, Cancer, Pisces, and Scorpio, diba, naggumagawa kayong plano dito, you're making best decision. So, meaning to say, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition kasi si intuition ay magsasabi kung ano yung susunod na hakbang. Connect kayo sa inyong intuition. Spirit's Guide, energy po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 13, 2024.
Spirits guide, career and money po ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 13, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance. Ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong April 13, 2024. Okay, by the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, para po sa hindi pa nakapanood ng Monthly Gabay Tarot reading nyo po, check nyo po sa channel natin. Scroll down nyo lang po hanggang sa makita nyo yung separated video nyo po na Cancer, Pisces, and Scorpio. May Monthly Gabay Tarot reading po tayo for April 2024, April 1 to 15, 2024, at Career and Money for April 2024. So check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. At open na rin yung schedule natin for booking para sa gusto magpa-personal reading dyan. So, yes, para po sa mga gusto magpa-personal reading dyan, itong video na ito, sa baba niyan may description box dyan at nakapost na link. I-click nyo po yung link and message me for inquiry and for booking. Maraming salamat po. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, nagkaroon ng new beginning, right? Transformation. A fresh new way of living emerge. And, okay, confused ka, hindi ka makagawa ng desisyon. Diba sabi ko sa inyo na gagawa kayo ng desisyon dito? Diba sabi ko sa inyo kanina? Nagkaroon ng maraming balakid, gusto mong lumaban, napanghinaan ka ng loob. Ilan sa inyo may mas pinapaniwalaan mo ang mga bagay na hindi naman totoo. So, fact check nyo kayo. May nakita ko dito na ma-pride na tao o di kayo kalaban ng sarili. Maaring ikaw ito o kasamahan mo. Pwede din na, may nakikita ko rin ako ditong concern sa isang tao na ayaw niyang makinig. Tapos hindi kayo makagawa ng desisyon. Tapos this card tells you to clear up any hurt feelings, para maaring mabigat sa loob mo ang confrontation na ito, pero kailangan natin harapin to clear up any hurt feelings. So magkakaroon ng honest conversation. Kung nahihirapan kayo sa paggawa ng decision, yung sabi ko sa inyo, mag-connect kayo sa inyong intuition. So I consider na marami naman tayo dito, di ba, na kung paano mag-connect sa intuition. Kung hindi nyo alam, comment down para ma-discuss ko sa pagkabukas. Okay? Ayun. Repeating number. Check ko muna. Repeating number. Oh, okay. Nakita ko na. Ayun. So, 77. The number is 77. It signifies resilience po. Malapit mo nang ma-overcome yung challenges. Magkakaroon ng changes. So, seeing this number, it assures you na, sabi po dito na that you are on the right path. Basta connect lang po daw kayo sa inyong intuition. So, resilience to ha. Pagtangkap mo sa challenges sa inyong buhay. So, tinake mo yung challenges as positive way. This is very good. Kasi, kinakaya mo. Tapos, nagkaroon ng positivity. Nag-iisip ka ng positive instead of negativity.
So this is spiritual growth, nagkaroon ng growth and ayun, tinake mo itong challenges, nagkaroon ng resilience. And don't worry kasi nakikita ko talaga dito na ma-overcome mo ito. Magkakaroon ng twist or yung changes, wheel of fortune. It assures you naman na that you are on the right path. Okay? So ano pa? Check ko ha. Saglit lang po. Okay, yun lang. Basta po may spiritual awakening approaching. Tapos, yung parang hinulma kayo para magiging matured enough na kayo na mas maging matapang, ganun. Tinutulungan ka dito, oh. Tinutulungan ka ng universe. Kasi tinutulungan mo yung sarili mo eh. You have a deep connection with the spiritual world. Nagkaroon ng inner wisdom. Ang ganda. Ang sabi po dito na that you have everything within you to make your life a living success. Diba? It brings kasi na it brings confidence, magkaroon ng strength of positivity. Ang ganda kasi tinake nyo talaga as positive way yung mga challenges and malapit yun na ma-overcome. Ang ganda, no? Ang ganda ng message. So, ayun, a time of positivity and happiness. Ang 7-7. Tandaan nyo yan, ha? So, baka may makita kayo dyan sa daan, sa panaginip, sa paulit-ulit na lang na 7-7. Yan. So, a time of positivity and happiness. Alright? Okay. So, ano pa? Ayun. Ano to eh? Ito yung pagtatapos sa mapait na sinapit. Babangon na po kayo. Like nito, yung message dito. Nababangon na kayo. Rising Phoenix. Transformation. A fresh new way of living emerge. Diba? Ang ganda. Yung message. Ito yung grabe yung sakit nararamdaman mo. Like for example to ha, yung sinaksak sa likod, yung nagstab sa likod, nagsastab sa inyo, chinichismis sa inyo, chinichismis ka, na sinisiraan ka, di ba? May nagsasabi ako dito na may nag-downgrade, may ganap na downgrade. Tapos, sobrang na-stress kayo, nadapa kayo. Pero nakikita ko dito na overcome nyo. Kasi may rising of Phoenix dito. Umangon yung Phoenix. Naging matapang kayo, buo na ang loob nyo, transformation. Diba? Yung sa 7-7 message nyo. Tandaan nyo yung 7-7 message ha. So, ayun. Ano pa? Mensahe. So, this is ending with new beginning. Pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Nagaganap ang pagbabago kung ikaw mismo ay tanggap ang pagtatapos na ito. Ang pagsuko na ito ay lumili ka ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. So, accept and learn the past situation. Mawawalan na yung blockages na nagdulot ng pagkawalan ng opportunity, trabaho, hadlang sa pananalapi, hadlang sa sitwasyon, sa relasyon. May parating po na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Yes, this is a completion of cycle kasi babangon ka. Ending with new beginning. Transformation. So, sa career and money, bakit wala kayong pahinga dito? Wala kayong pahinga dito eh. Tapos, walang pahinga, ayaw mo pahinga, wala kang tulog, ayaw mo rin matulog. Kasi hindi ka kampante sa inyong sitwasyon sa inyong career and money. Nagtatago ka instead of facing the reality. Yung parang hinahayaan ka ng isang tao na saktan ka. Ito yung clarification dito. Na di ba na may nag-downgrade, may nagsabotahe sa iyo, na nag-cause ng stress sa inyo, hindi kayo kampante. So, take time for yourself
And accept this message na babangon talaga. May transformation na magkakanap. And heal yourself also. Okay? Forgive yourself. Accept the fact na nangyari na yan and move on. Focus na kayo sa mga makontrol nyo. Focus kayo sa present nyo para sa future. Okay? And may concern kayo sa hindi marunong magpahalaga sa kaperahan, sa trabaho, hindi stable ang emotion nyo. Yung may nakita ko ditong takot or may alinlangan. Tapos mag-ingat kayo sa communication sa kapwa nyo ha. Baka may masabi kayong hindi maganda. Oo, baka may masabi kayong hindi maganda sa kanila na nagkataon na naging sensitive. Or pwede din na nireject mo yung agad yung isang tao na makipag-usap sa iyo. Na ayaw mo nang may kausap ngayon. Ganon. So don't worry, nakikita ko naman dito na magkakaroon ng transformation. Okay, ano pa? Sa love life, self-love, partnership, and romance. Diba napanghinaan ka ng loob dito? At the end of the day, you are becoming more confident, which will lead to immense power. What I meant is you're becoming more confident, which will lead to immense personal growth. And mayroon talagang improvement. Pwedeng improvement sa inyong sarili, pwedeng improvement sa relasyon. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, strong, confident, and compassionate kayo sa isa't isa. Well-established and successful sa relasyon. Actually, sa mga single dito, may mensahe po para sa inyo. May makilala kayong tao na very passionate sa gusto sa buhay. Charismatic, masayahin. Wow. Kasi ano to si Cancer, it might be this is a water sign also. Kasi charismatic Charismatic po kayo. Masayahin din. Kahit ang ilan misinterpret kayo na moody kayo. No, masayahin kayo na tao. Mabait kayo at masayahin. Siguro ang makapagsabi niyan na moody kayo is hindi close sa inyo. Yan yung first interpretation niya sa inyo. Okay. So, ayun. Binibigyan mo ng time and effort yung sarili mo. Very passionate kayo sa gusto niyo sa buhay. Basta na ang lakas ng confidence nyo dito. Bumangon kayo You're healing. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. So, at the end of the day, okay na kayo. Okay? Ano pa? Bakit may tutol sa inyong desisyon dito? Sino yan? Pagalitan ko. Okay? May tutol dito. May tutol sa inyong desisyon. Maayos mo to kahit may away na naganap. So this is a clarification of your card here. So maayos mo to. Babalik yung strength mo. Kailangan mo na talaga, di ba, nung magawa ka ng desisyon, kailangan nyo talaga na siguraduhin na concrete plan yan. Impulse control ay kailangan in order to grow and take action in a positive direction. Ito yung nangyari na nagkaroon ng resilience. This is also a warning of moving quickly or nagkaroon ka ng hesitation to take in action. So yun na. Transformation, happiness. Love message. Sa mga single, look for the signs and synchronicities. Baka may binigyan na signs. Yun. Yung 7-7 nyo po. Tandaan nyo yung meaning niyan. Okay. Openness. Sa mga love message po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Be open to accept divine guidance in your relationship. Actually, no. Dapat talaga na God is the center of your relationship. Kasi kung wala, nako,
Magkakaroon talaga ng toxic relationship yan. So, you need to live up to your fullest, may adventure, may paglalakbay. You need to live up to your fullest potential, explore new directions. Wow! So, new beginning, new cycle, and new direction. Ang ganda. And take risks in order to grow as an individual. Change may be uncomfortable. Okay. Di ba may pagbabago? It might be uncomfortable kayo sa changes, yung pagbabago sa buhay nyo. Pero kailangan po ito kasi nakatadahan na to sa inyo. Okay? Yan yung sabi ko sa inyo parate na yung mga changes sa buhay, new beginnings sa inyong buhay, new cycles sa inyong buhay, yung new direction sa inyong buhay. Magkakaroon talaga ng uncomfortable kasi bago lahat eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ano? I-pray nyo na lang na sana ma-adapt nyo itong pagbabagong ito, sana makayanan nyo. So, balance spirituality and practicality. So, this is your this is a water signs. Oops, lumabas agad. Okay. So, yun na, tandaan nyo na huwag kayong susuko. Tapos, magpahinga kayo kasi ayun nyo magpahinga dito eh. Magpahinga kayo kasi maayos mo yan pagbalik mo. Kasi sa pagpahinga, pagkakaroon ng rest, mare-recharge ka kasi niyan eh. Kung walang pahinga, mainit ang ulo mo at hindi ka makagawa ng desisyon or solusyon. Kailangan talaga ng tamang tulog, tamang pahinga, tamang kain. And confident naman ako dito kasi may transformation and resilience. May healing din eh. Okay? So, pahinga po ha. Tapos, normal lang po na mas magkaroon kayo ng uncomfortable sa bagong simula sa inyong buhay. Kasi, bago lahat sa inyo. May matutunan naman tayo dyan. Tapos, itong mga valuable things nyo, pwedeng tao, pwedeng bagay, or opportunity, ingatan nyo po. Kung may nag-downgrade sa inyo, kung pwede magkaroon ng honest conversation, kung hindi talaga madala, then take a legal action. Or alis kayo, iwasan nyo siya. Okay? So, message from Archangel Michael, I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones, and home. You are safe po. Sabi po ni Archangel Michael. Okay? Huwag kayong mag-alala. Kasi kayo po ay protected. You and your family are protected by Archangel Michael. So, yung sabi ko kanina, kung may tuto sa inyong desisyon, then, hayaan mo siya. Lahat naman tayo na not everybody kasi na aayon sa ating decision, right? Kung nagkaroon ng away, baka pwede nang magkaayos. Butit nakita ko, no? Ay, nako. Butit nakita ko kasi hindi ko to nasabi. Huwag niyong hayaan na magkaroon kayo ng stagnation sa araw na ito kasi may ganap na successful or may taong na hindi maganda ang treatment sa inyo, ganun. Kahit anong mangyari, huwag kayong mag-isip ng negativity kasi isa yun din sa dahilan na magkaroon ng blockages. Anong mangyari? Kung magkaroon ng blockages, magkaroon ng delay. Hindi papasok yung blessings na para sa inyo. Iwasan po, kailangan po magkaroon ng positive affirmation dito. Please help yourself, Cancer, Pisces, and Scorpio. And I'm happy naman kasi may nakita naman akong resilience dito. Tinutulungan mo yung sarili mo. Okay?
So that is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, April 13, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.